Natatagalan ang pagmamarka ng mga ebidensya sa VP Sara impeachment trial kaya dudang House prosecutors na matatapos ang pre-trial sa Huwebes. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House correspondent Marian Enriquez. Marian, ano raw nagpapatagal sa pre-trial conference? Yes, Jiggy, natatagalan nga itong pre-trial conference dahil sa libo-libong mga ebidensya o mga dokumento na kailangan ngang markahan ng Senate Impeachment Court mula doon sa magkabilang panel sa prosecution panel at sa defense team. Imagine, Jiggy, nasa 4,000 documents agad yung kailangan nilang markahan para lamang sa iisang article pa lamang yan. Doon po yan, doon sa article ng alegasyon ng confidential fund misuse o maling paggasta ni VP Sara doon sa kanyang mga confidential funds. At Jiggy, bukod pa riyan yung tinatawag na common documents dahil kumbaga doble yung mangyayaring pagmamarka dahil hiwalay nga po pinili ng defense panel na hiwalay na markahan yung kanilang mga documents, kumbaga madodoble, separate pa yung ginawa nilang marking. Kung may common evidence po kasi yung parehong prosecution and yung defense, sana pwede na lang yung iisa na pag-i-examine, pagtingin ng mga dokumento. Pero dahil mas pinili nga ng defense team na magkaroon ng sariling pagmamarka, na doble pa yung oras para rito. Kaya naman, nagbangkahi itong prosecution panel. Nananawagan na sila, humihiling na po sila sa Senate Impeachment Court para maabot sana yung June 25 deadline itong pre-trial conference at pag-release nga ng pre-trial order. Dalawa yung kanilang suhestyon. Una nga riyan ay yung pagdodoble na nung teams na nakatoka para rito. Sa ngayon kasi, Jiggy, 4 na teams yung nakatoka nga. Isa para doon sa unexplained wealth at 3 doon sa confidential fund misuse. At hiling nila, gawin na pong 8 yung mga teams para rito. At yung pangalawa nilang suggestion, i-extend yung deadline para sa pre-trial conference. Imbis po na June 25, gawin na rin hanggang Sabado po yan sa June 27. Narito po yung pahayag ni House Prosecutor Jervin Luiso. If they will agree na isang document lang, ibig sabihin isang examination lang, no? Isang permahan lang, so that will be, as to the time which will be spent, it will be diminished by half the time which is actually being spent when marking common exhibit but separate documents. Jiggy, kumpiyansa naman yung House Prosecution Panel na maabot o matutuloy pa rin yung inaasahang July 6 na pag-uumpisa nga po ng impeachment trial o paglilitis kay VP Sara kahit pa ma-delay ng kaunti itong pre-trial conference. Jiggy. At Marian, kapon, isa sa mga isyong pinagtalunan yung pagkakaroon ng common witness. Ano na ang nangyari dito? Yes, Jiggy, kung maalala po ninyo dun sa press con ng House Prosecution Panel yesterday, ni-raise nila yung issue na marami, kumbaga, yung common witnesses na in-adopt ng defense team mula sa prosecution panel. Kumbaga, ginamit ng defense team itong mga witnesses o testigo at mga ebidensya na nakuha nila dun sa impeachment proceedings na lumabas po dun sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Bagay na dati nang kini-question ng House or ng defense team o kampo ni VP Sara. Kaya para kay House Prosecutor at People's Party List Representative Terry Ridon, nakatatawa raw na yun pa mismo yung mga ginamit na ebidensya ng defense team. At wala silang sarili or independent na evidence na ipresenta dito sa kanilang pre-trial brief. Narito po itong pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon. Po yung observation na ito pong listahan po ng mga witnesses sa documents ay essentially nagmumula sa House Justice Proceedings na kine-question ho nila from the very beginning. Hindi ba? Nakakatawa yun Hindi ba? Marian, ano naman ang pananaw ng prosecution at defense dito sa 2/3 threshold para makonvict si VP Sara? Yes, Jiggy, sa panayam nga ng Ted Filon ng DJ Chacha, kanina sinabi ni Attorney Michael Poway, isa po sa mga abogado ni VP Sara na naniniwala sila, dapat po masettle na o maresolve na nga itong usapin ng 2/3 conviction threshold nga po para makonvict
si VP Sara sa pag-uumpisa ng impeachment trial o bago pa nga maglatag ng mga ebidensya. Ganito rin yung pananaw ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro. Naniniwala siya at nag-agree po siya dito nga sa sentimiento ng defense panel na mabuti, mainam kung masettle na mapag-usapan po itong usapin ng 2/3 threshold dahil Jiggy sa ilalim po ng saligang batas nasa 2/3 o 16 na boto, senator judges, yung kailangan pong bumoto para makonvict si VP Sara. Pero dahil lumabas yung tinatawag nga na Avellino versus Cuenco ruling noong nagkaroon nga po ng June 3 quorum doon sa usapin ng quorum sa senator, nagkaroon kumbaga ng mga diskusyon kung baka may posibilidad na ma-adopt o maaari rin gamitin itong doctrine ng Avellino Doctrine dito mismo sa 2/3 threshold interpretation. So yan nga yung ilan sa mga usapin na dapat din nilang masettle kumbaga bago mismong umusad at pagpepresenta ng ebidensya sa mga articles of impeachment. Pero naniniwala, Jiggy, itong si Congressman Ridon na makukamit o makukuha ng House Prosecution Panel yung 16 na kailangang boto para makonvict si VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maren Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.